Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na weekly reading for September 29 hanggang October 5. So Gemini, kunin nyo lang po yung mga karasonate kayo ha, and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Gemini yan. Kaya relax lang po kayo, okay? So use your intuition para makuha nyo po yung akbang-akbang messages na para sa inyo mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Gemini, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, so kung malaking bagay po yun para sa akin, every time po na meron tayong free reading for Gemini po dito sa James Tarot PH. So from the bottom of my heart, thank you po ulit for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong September 29 hanggang October 5? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Six of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Knight of Wands. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the Six of Pentacles. Two sixes here. Meron kang mga dapat i-let go. Wait lang po. May mga dapat kang i-let go with a lot of things. Mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin yan. In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Swords. Ooh, interesting. In the area of your near future, you have the Four of Wands. Lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Page of Swords. In the area of your fortune, you have the Four of Pentacles. Wow, wow, wow. Financial stability is coming in your life. Meron po kayong dalawang four din. Four, it's all about protection. So, pinoprotektahan po kayo ng iyong spirit guide, ng iyong angel guides, ng iyong mga namayapa ng kamag-anak sa heaven. No? You are protected this time. Congrats po. In the area for divine messages, you have the Three of Cups. Wow, napakaganda. At ang outcome mo for the week, eto yun, Gemini, mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Chariot card. Chariot card's all about you pag-abante. No? Narinig ko, meron ka mga gustong simulan, pero parang sabi ng spirits mo na, take your time. Okay, take your time. Sometimes, the more you prepare, the better. Especially po naririnig ko small steps. Paunti-unting hakbang lang, it will be helpful towards the fulfillment of big steps, no? Hindi mo naman kailangan ng 10 hakbang agad-agad. Paunti-unti lang, darating ka rin dyan. Ang importante naman lumulusong kay, umaabante kay, umaandar kay. Nakita ko rin dito na don't compare your journey to other people's journey, no? Parang kasi nakaka-frustrate yun eh. Nakakairita kapag nakikita mo halimbawa yung kaibigan mo na ang galing-galing na, may bahay na, may lupa na, may trabaho na, tapos ikaw nandito ka pa rin, no? So pag kino-compare mo lagi, o kung hindi mo naman siya intention i-compare ang sarili mo, pero napapansin mo kasi so minsan hindi mo maiiwasan yan eh. It will come, especially kung talagang glaring o talagang kapansin-pansin yung advancement sa buhay ng mga kakilala natin. Pero ikaw, just enjoy your own journey. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang mataranta at hindi mo kailangang makarating doon agad-agad. You need to be practical, okay? Kung ano lang yung kaya today, do it today. Small steps, small action. Kung ano lang talaga yung makakaya mo, doon ka muna mag-stick. And then pagtagal, after a month, after a year, may kita mo, malayo na yung marating mo, okay? Chariot card, nakita ko rin dito, this is a sign for you if many of you ay parang nagka-travel. May traveling po ba kayo this end of the month, patungong Oktubre? Some of you parang transferring, going somewhere else, or talagang mag-a-adjust ka. New environment ang nakikita ko at naramdaman ko bagong hangin, bagong klima, something like that. So, congrats po. At the center, you have the Six of Wands. Six of Wands all about you victory. Ngayong linggong ito, it's all about your disciplined effort that will lead you to your good result later. Okay? So ngayon, nakita ko rito yung disiplina mo. Sa bawat ginagawa mo ngayon, makahantong yan sa magandang resulta sooner. Okay, especially here, ang later mo, here, stability and celebration. And talaga namang bagong yugto ng buhay mo. Kaya kung ano daw po yung ginagawa mo this time, Gemini, ituloy mo lang yan. Kasi talagang guaranteed success ang outcome nito. Narinig ko rin dito, it's a good time for you to explore new territories. No, some of you parang you want to celebrate and have fun. Kasama mo yan kasi po papasok tayo sa Libra season. So ano ibig sabihin yan? Balanse. Kung meron kang ginagawa na sobrang hirap, balansehin mo yan ng kagandahan or good time with your loved ones, with your friends. Panahon na para maging masaya ka naman at maging, alam mo yun, makahinga.
sa kabila ng mga inaasikaso mo. Narinig ko din na huwag ka nang mag-alala pa. Huwag ka nang mag-alala, protektado ang iyong inaasikaso, matutuloy yan, ma-approve yan, matatapos yan, gagana yan, successful yan. Kaya the card of victory is here surrounding you as your frequency and energy this time. Okay? The Six of Wands, you have the Nine of Swords. Yes, marami kang alalahanin, marami ka nang iniisip. Sabi nga dito, let go, let go. Sabi ko nga po sa inyo kanina, you have 6-6, you have to let go of something. Kailangan mo pakawalan yung mga bagay na nega. And also reflect. Magre-reflect ka sa mga bagay na, okay, ito na yung ginagawa ko. Ano ba yung nangyari 5 months ago or 1 week ago? Nasaan na ba asan na ba ako ngayon? Yung development ko sa ginagawa ko. Umaandar ba? Meron bang paglago? Kasi kung meron, okay, kaya ko pa. So, always reflect para makita mo kung nasaan ka na. With the Nine of Swords, kayo po yung pinapayuhan na okay lamang kahit hindi mo alam ang mangyayari. It's okay not knowing the answer. No? Because clarity builds over time. Ibig sabihin, kung meron kang mga bagay na hindi naiintindihan, marami kang takot, worry, anxiety, some of you parang nag-overthink, nag-overanalyze, okay lang yan. Bitawan mo na yan, okay? Because kahit gaano ka bang problema o kahit gaano mo alalahanin yung isang bagay, hindi naman maapektuhan yun yung outcome eh. Sinisira mo lang mood mo, sinisira mo lang araw mo. If you could just do your best every single day. At yung mga bagay na hindi mo naiintindihan, hindi gets or very, very unclear, hayaan mo na yun. Okay? Darating din sa'yo ang sagot at magiging payapa ka ulit. In the area of what you want, you have the Knight of Wands. Knight of Wands, you want to go out. You want to party, you want to enjoy your life. Narinig ko, this is a great time for you to have a creative outlets. Ano ibig sabihin yan? Ito ay good time for you to explore mga festival, pumunta ka sa mga piyesta, sa mga park, mga concert, ganyan. O kaya mga, nakita ko kasi parang kainan, I don't know, yung mga kainan sa gilid ng kalsada na parang lahat sila may tolda, parang government issued or local government issued place siya para mag-try ka ng iba't ibang pagkain from different cuisines. Try mo yon with your loved ones. Some of you, nakita ko, for Love Life section ito nakita ko this week will be a great time for you to have some date, no? Makipag-date ka. Vibrant mood ito for your dates, for creativity, for performance, no? Kaya kung naghahangad ka ng mga arts, o kaya kantahan, sayawan, gathering, go push. Makakamit ka daw na maraming tao dyan. Both cards are calling about celebration and gathering. So, kung medyo gusto mo makahinga sa mga bigat-bigat na pinapasan mo ngayon at sa mga tinatrabaho mo, sabi mo, bitaw muna ako, masyado na mapanakit, masyado na masakit sa ulo. Go push, go out, enjoy, have fun. Okay? Especially po sa mga single dyan, ito na yung panahon para mag-explore ka ng dating. Okay? Narinig ko, dare to be out there, no? To be seen, to be with a lot of people. Pero sabi ng spirits mo bilang paalala sa mga single po dyan, don't confuse your attention with true connection. Hindi porket pinapansin ka, binibigyan ka ng atensyon, siya na yun agad-agad. Sometimes, lagi mong balansehin. Buhisiin mo muna, ay, true connection ba to? Or landi-landi lang? Or na-attract lang siya? Kailangan makita mo at evaluate mo kung ano talaga yung tunay na connection. Yung talagang tugma kayo, kumbaga. And for those couples naman, sa mga may partner naman, ito yung mga panahon na may spice up. Spice up your dates, your life. Kayo mag-asawa, labas kayo mag-jowa, kain kayo sa labas, o kaya gimmick, mag-mall, kung ano man yung mga recreational na pwede nyong gawin to spice up your life this week, do it. Nakita ko talaga you're gonna be outdoors, enjoying the sun, doing something new with your special someone, or with your family, pwede rin. Nakita ko na very, very outdoorsy ka, at very, trying something new. Kitang-kita ko, ramdam na ramdam ko yung energy in your part. Parang, let's go, have fun, tara, labas tayo, punta tayo doon. Napaka-adventurous mo. The Knight of Wands, you have the Moon card, yes. Nakita ko rito sa kabila ng mga tanong mo here with the Nine of Swords. Sabi mo, kalimutan na nga tayo mga question na yan. Ilabas muna tayo, alis muna tayo. Parang you are now trying to ignore kung ano yung mga glaring questions na walang sagot. Sometimes ayaw natin kumilos. Tayong mga tao in general, ayaw natin kumilos ng hindi sure, ng hindi natin alam yung sagot, na medyo alanganin tayo. Pero ngayon nakita ko na gusto mong i-mask, gusto mong takluban, or wag na munang pansinin yung mga bagay na puro tanong ka. Sabi mo, gusto ko munang makahinga at umalis at mag-distress, no? Especially some of you parang may burnout, no? Nababurnout na siguro kayo sa trabaho. So ngayon, release mo muna yung workload to avoid burnout.
makatulong sa'yo yung pag-alis. Kasi parang nagiging robot ka na sa trabaho eh, o sa negosyo o sa project mo na parang every single day bumabangon ka, same routine, same action, pagod na pagod, tulog ulit, kinabukasan gano'n na naman. So parang somehow gusto mong kumawala sa system, gusto mong kumawala sa nakasanayan kasi parang lubog na lubog ka na. And now, just want to have fun and enjoy life, okay? In the area of what you need, you have the Six of Pentacles. You need to revisit yung mga bagay na equal give and take. Okay? Kasi nga baka mamaya nakita mo, ay bakit ba ako nagkapagod dito? Ay bakit ba ako gawa ng gawa dito? Baka mamaya hindi na pala sapat o baka mamaya nag-overcommit na ako, assured na ako sa ibang tao, paano naman ako? So, ngayon, parang sabi ng spirit guides mo, balansehin mo na this week, Gemini, yung mga bagay na binibigay mo at ano yung mga bagay na bumabalik. Because sometimes, may realize mo na you're giving too much or you're pushing yourself too much for something na nauuwi ka sa pagod, latang-lata, burnout, wala nang ganang gawin yung ibang bagay kasi nilaan mo lahat dito. So, ngayon, step back and take back your power para makontrol mo yung sitwasyon na hindi lang ako bigay ng bigay. Dapat sila din. Ibigay din sa akin yung same energy na binibigay ko. Kung ito man yung trabaho, panahon na para i-revisit mo yung fairness. Nakita ko kasi parang hindi fair eh. Siguro dahil lagi ikaw gawa lang ng gawa, ikaw lang yung kilos ng kilos, samantalang iba hayahay, pero same lang din naman ang sweldo. So bakit ganun, di ba? So ngayon, find the balance and draw the line. Nakita ko yan. Draw the line. Make sure na may boundaries at hindi naapakan yung iyong karapatan. Parang ganun. So ngayon, time na for you to get kung ano yung mga bagay na binibigay mo din. Okay? The Six of Pentacles is being clarified by the Eight of Wands. Yes. Focus on what's important for you. Yung mga bagay na hindi importante, bitawan mo. Especially kung hindi nakakatulong sa yung self-worth, sa yung dreams, sa yung goals. Kasi nga inaangkin mo eh. Parang lahat kinukuha mo yung responsibilidad eh. Pero hindi naman bumabalik yung kapalit ng mga nilalaan mo. Kaya ngayon kailangan talaga redirect your focus on something that is important, on something that is talaga valuable para sa'yo. Equal give and take ang kailangan mong pamayanihin this time. And choose to be open your eyes to that. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang Two of Swords. Two of Swords, nakita ko rito, there is a valuable decision na kailangan mong gawin. Pero kitang-kita ko din na parang hirap na hirap ka mag-decide. Pero ang desisyon na ito makakatulong sa'yo para magtagumpay ka. Okay? There is victory here. Parang naghihintay para sa'yo. Pero somehow, parang hindi ka makapag-decide. Maybe because dalawang cards na nagsabi, maraming malabo, maraming hindi sigurado, maraming mga parang unclear things and you can't seem to find the right way to move forward. Sabi mo, aabante ba ako dyan? Kung hindi pa sure, bakit hindi? Diba? Parang magpapakaengot ba ako? Tatalon ba ako sa isang lugar na hindi ko sigurado? And ngayon parang minamask mo talaga siya ng, sige, have fun muna tayo, rejoice muna tayo, labas muna tayo. Gusto mong kumawala doon sa bigat ng responsibilidad sa pagde-decide tungkol dito. And either parang narinig ko kasi na parang ikaw ba yung breadwinner o ikaw yung inaasahan ng pamilya. Kaya parang lahat ng desisyon sige nakaatang ano. And nakita ko dito na take time. I don't know why. I'm saying that take your time in your decision because you don't want to make mistakes naman, di ba? Pero nakita ko rito follow your heart. That is the message. Follow your heart on what makes you happy. What do you think is right? At ano yung ultimate makakatulong sa lahat. Hindi lang sa iyo, pati yung domino effect with other people. Timbangin mo daw. Narinig ko kasi na wag mo daw dibdibin kasi. Feeling ko kasi sinasarili mo lang, Gemini, yung mga problema. Ayaw mo ikwento kay partner, ayaw mo ikwento kay nanay, ayaw mo ikwento sa kaibigan. Kaya lalo ka nahihirapan. Nakukulong ka sa limitado mong mundo. Kaya ngayon, go out and share your stories sa mga taong pinagkakatiwalaan mo para ma-realize mo, ay, buti po sinabi mo yan sa problema ko. Ngayon, gets ko na kasi hindi ko po yan naisip na nakaraan. So, dadami yung options at lalawak ang isip mo. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, take your time and open yourself para gumaan-gaan yan. The Two of Swords, you have the Knight of Pentacles. Yes. Here, sinasabihan ka talaga na take your time with the Knight of Pentacles. Guarantee yung sinabi ko sa inyo kanina. Dahan-dahan lang. At itanim mo pa isa-isa yung solusyon na naiisip mo o yung step na naiisip mo para solusyonan ito. Sabi ko nga po sa inyo kanina, small steps. Hindi mo pwedeng biglain o hindi ka pwedeng magkaroon ng rush decisions or rush actions. Take your time on dealing with this. Kung meron man po sa paligid ninyo ang minamadali ka, sinasabihan ka na, uy, ano na sagot mo? Ano nang desisyon mo? Kailangan na namin.
magkaroon ka ng lakas sa loob na sabihin na, sorry, teka lang, mag-iisip muna ako. Okay? Para sigurado, kumbaga. In the area of your near future, you have the Four of Wands. Four of Wands meeting a milestone sa buhay mo. Narinig ko kasal. I don't know why. Some of you parang vying or targeting parang wedding stage ng buhay. Parang sabi mo, gantong edad dapat kinasal na kami. O para pag nakaipon na kami, meron na kaming pangkasal, parang ganyan. O some of you, nakita ko bahay or celebration because narating. Something like that. May nakarating sa isang finish line eh. Some of you nakita ko rin parang graduation or licensure examination or interview na nakapasa. Meeting that milestone. So, whatever you're trying to give, nakita ko rito, darating sa'yo, babalik sa'yo, yung ibibigay mo. Kaya ngayon, nag-effort ka na, ibigay mo na ang lahat, kung ano yung alam mong kaya mo, at nakita mo naman na promising at mukhang magandang babalik sa'yo, go push, mag-focus ka dyan because stability is coming. Nakita ko stable home life. Kaya po kung meron mga Gemini dyan na balak ng bumukod, balak ng magkaroon ng sariling pamilya o magkaroon ng bagong yugto ng buhay, parang nakita ko talaga mangyayari na yan. Because both cards, the Four of Wands and the Four of Pentacles, is talking about stable life, stable money, stable home setting, stable domestic sector. So napakaganda for you para sa mga taong bubuo ng bagong simula sa buhay mo. Ito na yon. Kung bagong trabaho man ito o bagong career path, nakita ko talaga that you will celebrate because ito na yung simula at andar ng buhay mo patungo sa pag-iipon o pagkamal ng pera na dati salat na salat. Umaandar na yung kaperahan mo. Your financial growth is really, really, really growing. Okay? The Four of Wands. The Ten of Pentacles. Wow, wow. Ten of Pentacles all about long-term gains. Napakaganda ng future mo. Yung gagawin mo ngayon na pundasyon o talagang stable na gagawin mo pang matagalan ito. Example, balak mo magtayo ng negosyo, kung ano may tatayo mo na yan na yun. Yung talagang hahawakan mo for a very long time. Kung ito man po yung trabaho, nakita ko tatagal ka dyan. No? So, yan na talaga yung magbibigay sa'yo ng kasaganahan, stability, financial freedom, financial matter sa buhay mo na hindi ka na mag-iisip sa nakududukot nito, sa nakukukuha niyan, okay na, settled na, okay? So congrats. Really, really a very, very stable financial needs for all of you. Kaya napakaganda ng future mo. Kaya ngayon, kailangan daanan to ha, para makarating tayo dito. Kasi hindi tayo makakarating sa near future na ito nang walang epekto nito. Okay, kaya kung nakikinig ka kanina, may gets mo kung ano ibig ko sabihin. In your challenge, unang-una, you have mental contest. Strength isn't from winning. Struggles define strengths. Control, power, repressed. Yes. Nakita ko talaga na masyado mong ginaguard ang sarili mo to the point na hindi ka na umaandar. Takot ka siguro magkamali or mag-fail or malihis or maligaw, no? Because nakita ko rito, ayon sa iyong spirit guides na sometimes yung katatagan ng loob hindi nagagaling sa pagkapanalo. Nanggagaling yun sa paulit-ulit na pag-try. No? Mistakes make us strong. And mistakes makes us have full wisdom moving forward. So nakita ko rito ang kalakasan mo ay nag-uugat sa mga pagkakamali. At huwag mo ikahiyayan because your mistakes will really sharpen your mind, sharpen your road, at may kita mo yung liwanag sa dapat mong puntahan. Now, the message of shedding illusions. The first step is awareness. The second is acceptance. Reality, honesty, self-love. Yes, ngayon, kung may mga bagay kang gustong gawin, kailangan mo daw munang i-accept sa sarili mo yung mga naganap, yung mga nangyaring pagkakamali, nangyaring mga bagay na medyo masakit, kung sino man nagkamali doon, kung sino man ang naging dahilan, kailangan mong kilalanin na ay nasaktan ako doon dahil din sa akin, ay nasaktan ako dahil sa kanya, ay nagkamali ako ng aksyon. Kapag tinanggap mo kung ano yung nangyari, madali na sa'yo ang mag-move on. So, self-love, self-care, lagi mo sabihin sa sarili mo na, okay, nagkamali ako, pero may chance pa ako sa buhay. Huwag mo laging bugbugin ang sarili mo kapag nagkakamali ka. Just be accountable, be responsible in your actions, and then move on. Pag nag-move on ka naman, kailangan natuto ka na sa mga ginawa mo in the past para hindi na maulit. Okay? In the area of your challenge for the week, you have the Page of Swords. I don't know why. Narinig ko, huwag ka daw muna makisawsaw sa mga GC na issue. Kapag meron mga chismisan sa GC, lumayo ka na. Kung may chismisan sa work, sa tawag, or sa informasyon na dumating na meron chismis tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan, learn to avoid them. Kasi kung makikisali ka dyan, gulo ang abot mo. Okay, Gemini? Narinig ko rin dito na be ready because the good news will come. Tawag, text, call, or chat.
Pero narinig ko din dito, have some patience. Okay? Parang hinahanda pa kasi ni God. So, wait for that right moment. Kung kayo po ay naghihintay ng text, call, or chat, I'm hearing it will take time, pero lahi ka dapat handa. Because baka dumating tapos ikaw hindi ka ready. So make sure na ikaw ay alert para mag-move forward ka kaagad. Pero don't expect daw na tawag agad-agad, okay? Make sure na i-cultivate mo yung time to wait for it, to pray for it, to manifest it para dumating na. Pero habang nag-uusap tayo, nararamdaman ko yung word na hinahanda pa, pine-prepare pa ni God. So parang tinutugma niya yung oras na pwede ka na, yung time na pwede ka na para swak for you. So ngayon, wag mo isipin na ay may delay, ay wala na siguro. Always manifest and believe na darating din yung special tawag, caller, text, or good news sa buhay mo. The Page of Swords, the Wheel of Fortune. Yes, alam ko na tsagang-tsaga ka naghihintay tungkol sa mga konfirmasyon, sa usap, sa mga gusto mong marinig na magandang balita. Pero alam kong ito yung magpapabago sa future mo, di ba? Nakita ko na ito yung talagang magpupush sa'yo forward and will change your life for the better. Kaya ngayon, narinig ko talaga rito maging masigasig ka. And I don't know why. Your spirit guides are telling you to ask. To ask so that you can have it. Yes, nakita ko kanina na maghintay. Pero kung halimbawa 3 months ka na naghihintay, baka kailangan mo nang itanong. Kailangan mo nang mag-inquire and ask for an update para malaman mo kung ano yung pinapasok mo. And then boom, pag nakuha mo ng impormasyon, doon na babago yung kapalaran mo kasi malalaman mo na kung ano yung next big step. Okay? In your fortune, una-una, you have watching clouds, lie back, rest, and relax. Yes, mag-relax ka lang ngayon. Especially, sabi ko nga sa inyo, with a night of wands, go out with friends, with family, makipag-date ka, no? With your partner or with a new prospect. Join ka ng mga festival, ng mga concert, ng mga dates, or bagong bukas na restaurant, itry nyo, no? So ngayon panahon para mag-relax ka. Another message of breaking trail, a breakthrough is at hand. Yes, may darating daw sa iyo na kasagutan o pag-alpas o paglagpas, especially here sa finish line. So, wag mo isipin na stuck ka na dyan, na walang nangyayari. Merong mangyayari, kaya antabayanan mo. In your fortune, you have the Four of Pentacles. Four of Pentacles all about you. Talagang gathering the stability, gathering the fortune. Nakikita ko napakamatalino mo na when it comes to your money. Hindi ka laging palabas, no? Ngayon, nag-iipon ka na rin. Some of you parang nagbukas ng bagong bank account o nagbukas ng insurance. Some of you nag-iisip na kung saan ilalagak ang pera para sabi mo, para hindi puro labas, kailangan may nilalagyan o may napupuntahan para pagdating ng araw, meron akong stable life. Nakita ko rin some of you nag-iisip na or meron ng matinong plano when it comes to your retirement or getting that retirement money or pera mula sa isang nabinbin na proseso. Kitang-kita ko yung pagyakap mo at pagiging aware mo sa mga bagay na dapat alagaan. So ngayon, narinig ko, protect your money, invest on the right things, and then wag daw masyadong gastos ng gastos. Dapat laging pinag-iisipan, okay? For some of you, nakita ko rito, lalago ang negosyo, magiging stable na yung kita. Kasi parang ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, especially dumaan tayo sa ghost month, tas dumaan pa tayo sa 2 eclipse noong September. Kaya talagang medyo rocky, no? Rocky yung road. Pero ito, nakita ko talaga, unting-unti na magiging stable ang iyong kapirahan. Okay? The Four of Pentacles is being clarified by the Four of Cups. Yes. Four of Cups all about you finding the solution. Being aware kung ano yung mga bagay na kulang, ano yung mga bagay na gustong makamit, and then pupunuan mo na siya ngayon. Meron ka na mailalagay doon sa mga bagay na wala at kapos. Ngayon parang unti-unti nang nalalagyan, nabubuo, na nararating, so dumadami na. Kaya kung meron po sa inyo na very very bored na o disappointed sa mga nangyayari before, halimbawa sa negosyo, konti ang kita, konti ang customer, kaya sa trabaho, parang stagnant ka na o hindi ka napapansin. Ngayon, merong siglang babalik at lalaki na yung iyong pagkakapirahan. Congrats po. In the area of your divine messages, una-una, you have a win-win outcome is forecast. Yes, yes, yes. Talagang win-win ito with a six of wands, and then meron ka pang 4 of wands here. Talagang celebration. A win-win outcome. Now, the message, you have balance, spirituality, and practicality. Yes, ito yung lagi kong sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung hindi ka lang puro dasal, dapat ginagawa mo din. Meron kang practical na paraan para maabot yung pangarap mo. So, kambal yan. Diyos at ikaw, kailangan mataimtim ka magdasal and also action, pag-isipag para makuha. In your divine messages, ito rin.
Learn to have fun. Go out on dates. Enjoy your life. Huwag mo alaging bugbugin ang sarili mo sa kakatrabaho, kakagawa, kakapagod. Kailangan mo ring huminga. Nakita ko rito that a new announcement. I don't know why. May announcement na darating para sa'yo. Good news. Na baka hindi ka pa ready. Pero it will, it will change your life eh. Nakita ko rito na para bagang baka hindian mo o baka katakutan mo. Kaya ngayon kailangan talaga alert ka because nakita ko celebration is coming. Okay? The 3 of Cups being clarified by the 10 of Cups. Wow, talagang happily ever after to. A celebration with family, with friends, gathering with someone. Talagang sobrang saya ng pamilya. Kaya talagang nakita ko kanina, silver service exam, nakapasa ka, or licensure exam, sa isang interview nakapasa ka, or nabenta na yung bahay, nabili na yung bahay. May malaking celebration para sa pamilya. So congrats po ha, kung ano man po yan. Celebrate it and pasalamatan mo si God. Ang outcome mo ito, bigyan mo na ng fortune cards. You have inkpot, problems to be resolved. Yes, may mga problema ka to dapat harapin na. And then sunrise, new creative ideas, new ventures, a fresh start. Meron ka daw bagong simula, congrats po. And then you have bow, you are highly thought of. Wow, mataas daw ang tingin sa'yo na maraming tao. Kinikilala ka sa galing mo, sa husay mo. Baka professional ka, kaya maraming taong tinitingala ka. Another message of clouds, temporary problems. Yes, yung mga problema mong dapat mo isolve, temporary lang daw yan, kaya relax ka lang. And then you have throne, position of authority. Yes, sabi ko nga sa inyo, parang may announcement may good news sa darating Siguro sa position mo ito, o sa bago mong badge, bago mong department, something like that. Parang may promotion, kumbaga. Another message, you have yoke, feeling tied down and frustrated. Yes, ito yun. With a lot of things na parang feeling mo hindi ka makapag-decide, feeling mo hindi ka makagalaw, hindi mo malaman yung tamang sagot, relax ka lamang. Kasi pag nakapag-relax ka, dyan darating yung sagot. Ang outcome mo for September 29 hanggang October 5, you have, wow, the High Priestess. Sabi ko nga sa inyo, okay lamang kahit hindi mo alam ang sagot. Because clarity builds over time. At nandito na yung kasagutan para sa'yo. May realize mo rin, okay, now gets ko na. Kahit hindi ako sure, pero alam ko sa puso ko ito ang dapat kong gawin. Napakalakas po ng intuition mo this time. Kaya always listen to yourself. Kapag medyo may napansin ka na parang mali yan parang ayoko puntahan, listen to that. Ay parang may mali dito, parang ayoko muna mag-decide, listen to that. Lagi mo pakinggan ang puso mo para every hakbang, every charging forward, alam mo yung gagawin. Narinig ko rin dito, your intuition will not let you down. At narinig ko rin dito na yung sagot darating. Kaya kung naghahanap po kayo ng mga sagot, nag-iisip kayo kung paano ko gagawin to, paano ko gagawin yan, darating din sa'yo yung kasagutan at the right time. At hindi ka maliligaw na. Okay? High Priestess, the Emperor card, yes. Ngayon, meron kang extraordinary power na lumaban kahit na hindi ka ganun ka-sure. Marami sa inyo ganyan, na parang ngayon may realize mo na bakit ganito, ang tapang-tapang ko gawin yung isang bagay pero hindi naman ako sigurado. Pero may tawag ang damdamin ko na gawin ko to, simulan ko to, hakbangan ko to, pero kung iisipin mo napakalabo. Because that is your intuition, your higher self, your spirit guides, at saka yung universe ay nagko-conspire in your favor na gawin mo yung isang bagay. At nakita ko rin dito na once makita mo yung katotohanan, yung truth, yung sagot, harapin mo siya, tanggapin mo siya. And be accepting. Be humble enough to accept the truth and go forward with that truth. Halimbawa, meron ka nalaman tungkol sa lover mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, harapin nyo, pag-usapan, and then sama-sama kayo mag-move forward para mahanap nyo yung sagot at ma-plan siya. Okay? A powerful time for you to really cultivate the time to think first, mag-isip daw muna, pagplanuhan bago umaksyon. Kapag naramdaman mo talaga yung dapat gawin, make a move. At kitang-kita ko rito, very, very confident ka sa gagawin mo. Okay? So, once maramdaman mo yung confidence, yung lakas ng loob at payapa, magkaiba kasi yan May mga tao na confident, pero bara-bara. Pero may mga taong confident, tapos ramdam nila yung payapa payapa sa puso yung pagde-decide, go there. Because nakita ko na that is your intuition. Malalaman mo kapag intuition yan, kapag panatag ang puso mo sa hakbang na yan. Kasi pag medyo may kaba, may takot, may guilt, may shame, hindi yan ang tamang aksyon. Kailangan payapa sa puso. Yun ang indikasyon. Okay? So Gemini, this is your September 29 to October 5. Sa po kayo nakaresonate, comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James sa James Ario PH. God bless everybody.